For today's talk, 5 days na lamang po at Mother's Day na. On Mother's Day, isama niyo po ang inyong mga nanay, mga tatay at mga kapatid na manood po sa aming limited talk special na My Mother, My Story featuring the story of Luis Manzano. Kasama po natin dito ang kanyang ina, si Ms. Vilma Santos, ang kanyang kapatid na si Ryan Christopher. May 12 po, Mother's Day, alas 3, Ryan Christian. Ryan Christian. Hi, Ryan. May 12, alas 3:15 ng hapon, dito lamang po sa GMA. Maraming nagtatanong, ano ba yung my mother, my story? Kwento po ito ng anak at kwento ng ina. At ang pagtatagpo ng mga kwentong ito na ang nagko-connect po doon, paggalang, pagmamahal, at minsan alam natin, hindi natin alam, na sa buhay natin, what shapes our decisions, madalas ay yung relasyon natin sa ating ina at sa ating mga magulang. Yun po yung patikim natin dito sa ating mga pag-uusap kasama ang mga celebrities. Umpisa pa lamang po ito, and we're starting ngayong Mother's Day with Luis Manzano. And we have been honored by the appearance of Ms. Vilma Santos and Ryan Christian. Maraming salamat. For today's talk, dumalo po sa Senate hearing kaninang umaga si Maricel Soriano, kaugnay sa pagkakadawit ng pangalan niya sa kumakalat na alleged confidential PIDEA document. Dali lamang po at naglalaman ang di umano'y authority to operate and pre-operation report mula sa PIDEA dated March 2012 ng impormasyon na nag-uugnay kay Maricel at President Bongbong Marcos sa paggamit ng illegal na droga. Giit ni Maricel, wala siyang alam tungkol sa alleged leaked document. Nagtataka rin daw siya kung bakit siya inimbitahan sa hearing, gayong hindi naman napatunayan na totoo ang nasabing dokumento. Pero gayunpaman, ginagalang ni Maricel Soriano ang Senado at ang hearing kahit aminado siyang kinakabahan at natatakot siya. When asked by Senator Bato de la Rosa kung siya ang nagmamay-ari ng Unit 46C sa Rizal Tower Building sa Rockwell, Makati, na ayon sa alleged PIDEA report ay ang lugar kung saan gumagamit di umano ng illegal na droga ng mga sangkot na high-profile personalities. Sagot ni Maricel, pagmamay-ari niya ang unit, pero nabenta niya ito noong 2012. Hindi na maalala ni Maricel ang exact month, pero nangako siyang isusumitin niya sa Senado ang deed of sale. Tinanong din si Maricel ni Senator Bato kung totoo ang aligasyon ng kanyang mga dating kasambahay noong 2011 na gumagamit umano siya ng cocaine. She insists, si Maricel, na wala itong katotohanan. Giniit rin ni Maricel na hindi niya sinaktan ang kanyang mga dating kasambahay na una nang sinabi ni PIDEA Director General Virgilio Lazo na fake ang kumakalat na leaked document. Pero diniin ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na totoo ang nasabing dokumento at siya raw mismo ang nag-process nito. Ayon kay Morales, hindi raw natuloy ang operasyon laban kay Maricel at President Marcos noong 2012 dahil pinigilan di umano ito ng former PIDEA Deputy Director General Carlos Gadapan sa utos allegedly ni former Executive Secretary Jojo Ochoa Jr. Maraming salamat po.